Another day, another ganap. Ang ganap ngayon ay luto, serye. Marami kasi ako nakikitang comments na magluto pa daw ako. Buti pa kayo, na-appreciate yung pagluluto ko. Yung iba naman mga nasa comment, bakit daw ako palaging nagluluto? Gusto ko lang naman pong malaman nyo na hindi ako marunong magluto ha. Pero sinusubukan ko para sa asawa ko at para mas marami akong matutunan. Ngayong tanghalian namin, naisipan ko magluto ng Baguio beans. Grabe no, sa araw-araw, napakahirap isipin kung anong lulutuin at kakainin araw-araw. Ikaw ba, kumakain ka ba ng ganitong ulam? Ako kasi dati, hindi. Kasi hindi talaga ako mahilig sa gulay. Pero dahil nga healthy foods gusto ng asawa ko, na-adapt ko na din. Totoo nga pala no, na kapag tumatanda ka na din, nakakahiligan mo na yung mga gulay na hindi mo nakakain before. So ibig sabihin nun tumatanda na ako, pero at least hindi halata sa mukha ko. Sige nga, hulaan nyo nga kung ilang taon na ako. Tinulungan nga pala ako ni mama maghiwa ng mga rekado ng lulutuin ko. Nandito na naman nga pala mga ka-family bingo namin, kaya dinamihan ko na ang lulutuin ko. Itong luto na to, hindi ko talaga alam dati. Pero dahil gusto ko talagang matuto, inalam ko sa asawa ko kung paano siya magluto ng ganitong ginisang Baguio beans. Kasi ang sarap talaga niya magluto. At syempre, dahil madali akong matuto, mas gusto niya na yung lasa ng mga luto ko. Ang gusto ko pala kapag naggigisa ako ng mga rekado, lutong-luto at durog talaga ang kamatis para nanunuot ang lasa. Mahilig din kasi ako sa kamatis. Siguro kaya magandang kutis ko kasi palaging kumakain ng kamatis. Pero hindi, syempre sa skincare na gamit ko to. Ginigisa ko nga pala mabuti yung ground pork para hindi malansa. Ayoko kasi ng malansa, baka kasi umatake na naman ang allergy ko sa ilong. Sobrang init talaga, pero kita nyo naman, sobrang fresh ko pa rin. Alagang Kian skincare products kaya to. Pagkatapos ko pala maggisa ng mga rekado at giniling, nilagay ko na rin yung mga Baguio beans at nilagyan ko na ng mga pampalasa, magic sarap, toyo, oyster sauce at paminta. Buti pa yung paminta, durog. Ikaw, pamin pa rin. Kailan ka ba amin? Uy, walang ganon. Joke lang po. Nilagyan ko na din pala ng konting tubig para magkaroon ng konting sarsa. Kayo ba? Paano kayo magluto ng ganito? Ayaw nga pala ng asawa ko na overcook ang gulay at ayaw niya ng masyadong malasa. Syempre, siya pinagluluto ko kaya dapat swak sa panlasa niya para marami siyang makain. Kapag marami siyang nakakain, natutuwa ako kasi pakiramdam ko na-appreciate niya ang pagluluto ko. Ayun kasi ang act of service ko sa kanya, ang pagluluto. Kaya tumataba na din ako kasi nasasarapan ako sa luto ko. Napaparami ako ng kain. Ikaw din ba kagaya ko? Food is life. Ayan, malapit na siyang maluto. Kaya pakakulaan na lang natin. Pinagluluto mo din ba asawa mo? Grabe, kung naaamoy nyo lang to, ang sarap talaga. Ayan, pagkaluto na pagkaluto, inumpisa na nilang mukbangin. Nauna na tong si Jampong kasi amoy pa lang daw nakakagutom na. Alam nyo ba, hindi mahilig sa gulay tong mga anak namin. Pero pagluto ko, kinakain nila. O, magtataka na naman kayo kaninong anak yan. Anak po siya ng kapatid ng asawa ko. Kaya lang namatay na yung kapatid niya. Kaya kami nang tumatayong magulang at nagpapalaki sa kanila. Kumakain na nga pala kami ng asawa ko at yung mga pamilya na nag-uumpisa na silang magbingo. Tignan nyo, ang tagal na namin pero nagsusubuan pa rin kami. Ganyan kami ka-sweet. At syempre, salo pa din kami sa plato. Kapag ganitong ulam naming gulay, gusto niya may kapartner talagang mga pritong isda. Pero nasatisfy natin siya guys kasi ulam pa lang na gulay, nasarapan na talaga siya. Hindi na siya naghanap ng kapartner sa gulay. Nandito na naman yung mga pamangkin niyang lago-lago. Mga hindi pa matudtud. Nakikita niyo ba yung isang pamangkin niya? Magpapakita pa yan sa video. Matik na kapag may camera. Nagpapakyut at nagsasasayaw siya. Habang ini-edit ko nga tong video na to, sako na-realize na ginagawa niya yan. Tawang-tawa talaga ako. Ayaw niya nga isama pero gagawin ko talaga to. Kasi video ko nga to. Si Ayo nga pala, nakakalakihan na din na kumakain ng gulay. Favorite niya kasi ang dulay. Dulay kasi ang tawag niya sa gulay. Ang gusto niyang kulay ng dulay pa nga niya, orange at green. Kagaya ng carrots, broccoli, sayote. Pati nga ang palaya na luto ko na hindi mapait, gusto din niya. Sinasanay kasi namin siya kumakain ng gulay at prutas para hindi siya sakitin. Kita nyo, sarap na sarap siya sa luto ko. Sabi ko, kapag kumakain siya ng dulay, magiging malupit siya. At syempre, mas magiging malakas siya.
Kasi sabi ko sa kanya, kuya na siya kaya dapat malakas siya para pagtatanggol niya yung bunsong kapatid niya. Favorite niya nga palang laruan tong espada niya. Kahit sino na nga may espada, kahit ako eh. Inaya pala niya ako after kumain. Sabi ko, sa labas kami kasi bawal magkalat sa loob. Baka kasi magalit si mami. Hindi natin kaya si mami Ayu kasi siya pinakamalupit. Ikaw malupit ka lang Ayu. Alam nyo ba guys, ang tawag niya sa watermelon ay water level? Ewan ko ba kung saan niya narinig yun. Noong una pa nga ayaw niyang kainin yung watermelon kasi hindi daw color red. Ang alam niya kasi guys, yung water level niya ay color red. Nakailang watermelon talaga kami niyan. Mas marami kasi siyang nakakain kapag kasabay namin siya. Kaya nga, minsan sinasabi ko, paunahan talaga kaming maubos yung kinakain namin. Ikaw ba? Ang baby mo, anong favorite na gulay at prutas? Kitang-kita nyo naman kung gaano siya kagana kumain ng prutas. Kaya nga hinahayaan ko kahit madungisan na siya. Mahalaga, nakakain siya ng tama. After namin kumain, hinilamusan ko na siya kasi ang lagkit talaga. Kaya mami naman niyang bahalang magbihis sa kanya. Magbibingo na naman pala kami. Ayan na naman siya. May nakita na namang camera. Tamang lagu-lagu na naman siya oh. Normal pa po niya yan ha. Iba pag sinumpong yan, joke lang po. For sure mapapanood niya to. Hindi pa nakontento at bumalik pa nga. Sa mga oras na to, multitasking na tayo guys. Habang nagbobola ako at sumisigaw ng numero, tamang alaga ako sa baby namin. Sarap kasi tingnan yung kamukha mong maliit, di ba? Gabi-gabi talaga naming routine to, ang magbingo. Ang saya kaya kapag ganito ang bonding ng family nyo. Tapos nananalo ka pa. Tapos yung mga natatalo, aasarin ka na tayaan mo naman sila. Alam nyo ba guys, nananalo sila sa bingo sa isang gabi ng 1K to 1.5, daig pa nila nagtatrabaho. Kaya maganda talaga kapag marami kayong nagbibingo. Kasi ang laki ng panalo. 10 pesos ang isa nga palang card namin. Kita nyo kung gaano kadami ang mga cards nila. Grabe. Kaya iba talaga ang saya kapag ikaw nanalo. Kawawa ka nga lang kapag ang dami mong puro. Ine-expect mo ikaw na yung mananalo. Mostly nang nananalo sa amin, mga 2 or 4 lang yung cards. Lugi talaga. Minsan inaabot na talaga kami ng madaling araw. At yung iba pa nga may work pa kinabukasan. Pero bingo is life kasi laki ba naman ang kita dito eh. Uy, nahinggit na yan, makikisali din yan. Mahilig ka rin ba maglaro ng bingo? Dito kasi sa amin sa loob ng bahay, free kami magbingo every time, every day. Ito nga palang nasa harapan na lago-lago, si Feifei nga pala yan. Di talaga may wasan yan, mapa-selfie, mapasayaw. Kapag nakakita talaga ng camera, di na alam kung paano siya aaura. Kaya hayaan na natin, ibigay na natin sa kanyang spot. Pero sa totoo lang, napakamahiyain yan. Hindi pa yun lumalabas ng bahay. Pero kapag usapang TikTok, talagang nako, sayaw-sayaw yung lagu-lagu na yan. Kaya hanggang dito na lang guys, matatapos ang video ko. Salamat sa panonood mo hanggang dulo. Kasi magbabanding pa kami ng bingo. Kaya paalam!